May isang ugali na sobrang simple, pero kapag nakita ito ng babae, bigla na lang nag-iiba ang tingin niya sa'yo. Hindi ito tungkol sa itsura, pera, o pagiging smooth magsalita. Mas tahimik ito, mas totoo, at madalas hindi napapansin ng karamihan. Pero kapag meron ka nito, mararamdaman niya agad na may kakaiba sa'yo. Isang ugali na nagpaparamdam ng seguridad, respeto, at lalim. At kapag naramdaman ng babae yan, hindi ka na basta option lang. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ang ugaling to at paano nito nababago ang dynamic sa pagitan ninyo, makinig ka hanggang dulo. Una, ang kalmadong ugali. Ang unang ugali na kailangang buuin ay ang kalmadong kumpiyansa. Hindi yung maingay, hindi yung mayabang, kundi yung tahimik na siguradong sigurado ka sa sarili mo. Ito ang ugaling biglang nagpapabago ng tingin ng babae sa'yo dahil bihira ito. Karamihan sa lalaki kapag kaharap ang babaeng gusto nila, nagiging pilit. Pilit magpatawa, pilit magpa-impress, pilit patunayan ang sarili. At ramdam yan ng babae kahit hindi siya magsalita. Ang kalmadong kumpiyansa ay kabaligtaran nito. Ibig sabihin, hindi mo kailangang patunayan na worth it ka. Alam mo na, kaya relaxed ka. Kaya kaya mong makinig ng buo, hindi lang naghihintay ng turn para magsalita. Kaya kaya mong tumahimik nang hindi naiilang. At dito nagsisimulang mag-shift ang tingin niya sa'yo. Kapag kalmado ka, nagpapadala ka ng signal na emotionally stable ka, na hindi ka madaling mataranta, na hindi ka dependent sa validation niya. Para sa babae, sobrang lakas ng dating nito. Kasi ang kalmadong lalaki ay nagpaparamdam ng safety. At emotional safety ang isa sa pinakaimportanteng hinahanap ng babae, kahit hindi niya diretsahang sabihin. Makikita ito sa maliliit na bagay, sa paraan ng pagsagot mo, hindi minamadali, sa body language mo, hindi tense, sa reactions mo, hindi exaggerated. Kapag may hindi siya gusto, hindi ka defensive. Kapag may biro siya, hindi agad offended. Hindi mo sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Kampante ka na kahit ano ang mangyari, okay ka pa rin. Kapag nakita ng babae na hindi ka natitinag, doon niya marirealize na may depth ka, na may sarili kang mundo. At sa sandaling yon, hindi ka na lang basta lalaki sa harap niya, nagiging someone she wants to understand more. Pangalawa, emotional control. Ang pangalawang ugali na biglang nagpapabago ng tingin ng babae sa iyo ay ang emotional control. Hindi ito ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Ibig sabihin ito, marunong kang humawak ng emosyon mo, imbis na emosyon ang humawak sa iyo. At dito madalas bumabagsak ang karamihan sa lalaki. Kapag ang isang lalaki ay madaling magalit, madaling magselos, o madaling ma-frustrate, ramdam agad yon. Kahit anong itsura o galing magsalita, bumababa ang attraction. Bakit? Kasi ang babaeng kaharap mo ay unconsciously nagtatanong, kung ganito siya sa simpleng bagay, paano pa kapag mas mabigat na ang sitwasyon? Kapag may emotional control ka, iba ang dating mo. Kapag may hindi inaasahang nangyari, hindi ka nagpapanik. Kapag may sinabi siyang medyo masakit, hindi ka agad sumasabog o biglang nananahimik ng may sama ng loob. Pinipili mong umintindi muna bago mag-react. At ang simpleng ugaling to, sobrang lakas ng epekto. Para sa babae, ang lalaking marunong mag-handle ng emosyon ay lalaking may maturity. Ibig sabihin, kaya mong maging sandigan, hindi dagdag problema. Kaya mong manatiling malinaw mag-isip kahit may tension. Kaya mong maging steady kahit hindi perfect ang sitwasyon. Hindi mo kailangan ipakita na strong ka sa pamamagitan ng pagiging cold o detached. Mas malakas ang lalaking kayang aminin ang naaramdaman niya pero hindi hinahayaan na sirain nito ang kilos at desisyon niya. Kapag nakita ng babae na kaya mong manatiling buo kahit may pressure, doon nag-iiba ang respeto niya sa iyo. At kapag tumaas ang respeto, kusang sumusunod ang attraction. Pangatlo, may sarili kang direksyon sa buhay. Hindi umiikot ang buhay mo sa kanya. Ang ikatlong ugali na malakas magbago ng tingin ng babae sa iyo ay ang pagkakaroon ng sariling direksyon sa buhay.
Ito ang ugaling madalas hindi sinasadya, pero kapag wala ka nito, ramdam agad. At kapag meron ka nito, hindi mo na kailangan ipilit ang sarili mo. Kapag ang isang lalaki ay ginawang sentro ng mundo ang babae, lahat ng oras, plano at desisyon umiikot sa kanya, unti-unting nawawala ang attraction. Hindi dahil masama ang intensyon, kundi dahil nawawala ang individuality. Ang lalaking walang sariling direksyon ay nagmumukhang nawawala rin sa sarili niya. Iba ang dating ng lalaking may malinaw na direksyon. May ginagawa ka sa buhay mo na mahalaga sa'yo. May goals ka, may responsibilidad ka, may pinaghihirapan ka. Hindi ka basta available sa lahat ng oras, hindi dahil nagmamatikas ka, kundi dahil may buhay kang binubuo. Kapag nakita ito ng babae, nag-iiba ang dynamics. Hindi ka na naghahabol ng atensyon niya, hindi ka na umaasa sa reply niya para maging okay ang araw mo. At dito, nagkakaroon ng balance. Nakikita ka niya bilang partner level, hindi follower. Ang direksyon sa buhay ay nagbibigay ng sense of purpose. At ang lalaking may purpose ay naturally attractive. May energy siya na hindi pilit. May presence siya na hindi kailangan ipagyabang. At kapag ang babae ay nakaramdam na ang lalaking kaharap niya ay may patutunguhan, hindi lang sa relasyon kundi sa buhay, doon siya nagsisimulang mag-invest emotionally. Sa huli, hindi mo binabago ang ugaling to para lang sa babae. Binubuo mo ito para sa sarili mo. At kapag buo ka na, kusa na lang nagbabago ang tingin nila sa'yo. Pang-apat, marunong maglagay ng boundaries. Hindi lahat pinapayagan. Ang ika-apat na ugali na biglang nagpapabago ng tingin ng babae sa'yo ay ang kakayahang maglagay ng malinaw na boundaries. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila kapag masyado silang mabait, laging oo at laging available, mas magugustuhan sila. Pero sa totoong dynamics, kabaliktaran ang nangyayari. Kapag wala kang boundaries, ipinapakita mo na kaya kang itulak kung saan-saan, na okay lang sa'yo kahit hindi ka nirerespeto, basta lang manatili siya. At kahit hindi ito sadya, nararamdaman ng babae yan. Unti-unting bumababa ang respeto at kasabay nun ang attraction. Ang lalaking may boundaries ay hindi bastos, hindi suplado, at lalong hindi controlling. Simple lang, alam niya kung ano ang okay at hindi okay para sa kanya. Kapag may biro na sobra na, kaya niyang iparamdam na hindi niya gusto. Kapag may request na labag sa values o oras niya, kaya niyang tumanggi ng maayos. At ang mahalaga, hindi siya natatakot na may mawala kapag naging totoo siya. Para sa babae, sobrang lakas ng dating ng lalaking may boundaries dahil nagpapakita ito ng self-respect. Ibig sabihin, hindi ka desperado, hindi ka takot mag-isa, hindi ka umaasa sa approval niya para makaramdam ng halaga. At dito nag-iiba ang tingin niya, mula sa pwede kong kontrolin papunta sa kailangan ko siyang irespeto. Ang boundaries ay hindi pader, kundi gabay. Ipinapakita nito kung paano ka tratuhin, at kapag malinaw yun, mas nagiging healthy ang interaction ninyo. Kapag nirerespeto mo ang sarili mo, mas madali para sa iba, lalo na sa babae na iangat ka rin sa paningin nila. Panglima, consistency. Ikaw pa rin kahit walang nakatingin. Ang ikalimang ugali at isa sa pinaka-underrated ay ang consistency. Hindi ito flashy, hindi ito agad napapansin, pero ito ang ugaling dahan-dahan pero solid na nagpapabago ng tingin ng babae sa iyo. Maraming lalaki ang magaling lang sa umpisa. Sweet sa simula, maasikaso sa unang linggo, confident sa unang usapan, pero habang tumatagal, nag-iiba. Nawawala ang effort, nagiging pabigla-bigla ang ugali at nagiging unpredictable. At dito nagsisimulang mawalan ng tiwala ang babae. Ang consistent na lalaki ay pareho ang kilos kahit may audience o wala. Pareho ang respeto kahit good mood o bad mood. Pareho ang salita at gawa. Kapag sinabi niyang tatawag siya, tatawag siya. Kapag sinabi niyang busy siya, hindi ito excuse, totoo ito. Walang mixed signals. Para sa babae,
Ang consistency ay katumbas ng reliability at ang reliability ay foundation ng trust. Kapag alam niyang hindi ka pa bago-bago, hindi siya laging nag-a-adjust o nag-iisip kung saan siya lulugar, nakakapag-relax siya sa presence mo. At kapag relaxed ang babae, mas nagiging bukas ang emotion niya. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang mahalaga, totoo ka at steady ka. Hindi ka nagpapanggap para lang ma-impress. Ikaw yung lalaking kahit walang validation, ginagawa pa rin ng tama para sa sarili mo. Sa puntong ito, mapapansin mo na hindi mo na kailangang pilitin ang attraction kasi ang mga ugaling ito, kalmado, emotionally stable, may direksyon, may boundaries at consistent, kusang bumubuo ng lalaking natural na nirerespeto. At kapag nandoon ang respeto, kusa na lang sumusunod ang pagbabago ng tingin ng babae sa iyo. Pang-anim, marunong magbitaw, hindi kumakapit sa lahat ng bagay. Ang ika-anim na ugali na bihirang pag-usapan pero malakas ang epekto ay ang kakayahang magbitaw. Maraming lalaki ang natutong humawak, magpursigi at lumaban, pero kakaunti ang marunong umatras kapag kailangan. At dito nagbabago ang tingin ng babae. Ang lalaking marunong magbitaw ay hindi mahina. Sa totoo lang, mas malakas siya. Ibig sabihin, kaya niyang tanggapin kapag may bagay na hindi na para sa kanya. Kapag hindi malinaw ang intensyon ng babae, hindi siya nagmamakaawa para sa atensyon. Kapag paulit-ulit siyang dinidisrespeto, hindi siya nagdudulot ng eksena. Tahimik siyang umaalis. Para sa babae, nakakagulat ito. Dahil sanay siyang may mga lalaking kumakapit kahit malinaw nang wala na. Kapag nakita niya na kaya mong maglakad palayo ng may dignidad, biglang nag-iiba ang power dynamic. Nakikita ka niya bilang lalaking may halaga, yung hindi natatakot mawalan dahil alam niyang buo siya kahit mag-isa. Ang pagbitaw ay malinaw na senyales ng self-worth. Hindi mo sinasabing wala ka ng pakialam, sinasabi mo lang na may limit ang kaya mong ibigay. At ang limit na yon ang nagbibigay bigat sa presensya mo. Kapag alam ng babae na hindi ka basta-basta nandyan kahit anong mangyari, mas nagiging aware siya sa kung paano kanya tratuhin. Minsan, ang paglayo mo ang unang pagkakataon na mapapaisip siya. Hindi dahil gusto mong manipulahin, kundi dahil ipinakita mo na marunong kang piliin ang sarili mo. At kapag pinili mo ang sarili mo, mas nagiging malinaw sa iba kung gaano ka kahalaga. Pang-7, hindi ka naghahabol ng approval. Ikaw ang may standards. Ang ika-7 ugali na tuluyang nagbabago ang tingin ng babae sa iyo ay ang hindi mo paghabol sa approval niya. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam. Ibig sabihin, hindi mo kinukompromiso ang sarili mo para lang magustuhan. Maraming lalaki ang hindi namamalayang binabago nila ang ugali, opinyon at desisyon nila para lang mag-align sa gusto ng babae. Sa simula, mukhang harmless, pero sa katagalan, nawawala ang respeto. Dahil ang lalaking walang sariling stand ay madaling mawala sa paningin ng babae. Ang lalaking hindi naghahabol ng approval, may sariling standards. May mga bagay siyang pinaninindigan. Kapag may opinyon siya, kaya niyang sabihin kahit hindi ito popular. Kapag may gusto siya, hindi niya ikinakahiya. At kapag may ayaw siya, malinaw ito, walang paligoy-ligoy. Para sa babae, ang ganitong lalaki ay may solid na identity. Hindi siya madaling i-shake, hindi siya sunod-sunuran, at ito ang nagbibigay ng sense of stability at authenticity. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ka dahil pareho ka kahit sino ang kaharap mo. Kapag hindi ka naghahabol ng approval, nag-iiba ang role mo sa interaction. Hindi ka na auditioning, hindi ka na nagpe-perform. Ikaw ay present, grounded at totoo. At sa ganitong estado, mas nagiging natural ang koneksyon. Sa huli, ang lalaking may standards ay hindi naghihintay na piliin. Siya ang pumipili rin. At kapag nakita ng babae na hindi ka nandyan para magmakaawa ng atensyon, kundi para makipag-ugnayan bilang equal, doon tuluyang nagbabago ang tingin niya sa'yo.